Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Nagasi. At ito ang Usapang Serbisyo, kung saan pag-uusapan natin ang mga mahalagang pagbabago sa ating pampublikong serbisyo. Kamakailan lamang inilabas ng Civil Service Commission ang revised dress code para sa mga opisyal at kamunin ng gobyerno. Sa bisa ng CSC Resolution number 2400766 na pinagtibay noong August 29, 2024, nagkaroon ng mga pagbabago sa alituntunin ng pananamit upang mataas ang moral, profesionalismo, at produktibidad ng mahigit 2 milyong lingkod bayan, maging sila man ay nasa opisina o nasa ilalim ng flexible work arrangements. Alin sila dito sa Republic Act number 9242 of Philippine Tropical Fabrics, pati na din sa iba pang patakarang sumusuporta sa occupational safety, gender equality, disability inclusion, social diversity. Sa madaling sabi, hindi lang ito tungkol sa disiplina sa pananamit, kundi pati na din sa pagsulong ng inklusibong serbisyong pampubliko. Sa klaw ng bagong panuntunan, ang lahat ng nasa gobyerno, mula sa mga halal na opisyal, mga itinalagang opisyal, hanggang sa mga rank and file employees ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, GOCCs, LGUs, at kung universidad at kolehiyo. Ngayon, ano nga ba ang epekto nito sa ating mga lingkod bayan? Para sa iba, siguro, itong isang dagdag ng regulasyon. Ngunit para sa marami, ito ay isang hakbang tungo sa mas maayos, mas profesional, mas inklusibong serbisyong publiko. Diyan nagtatapos ang ating maikling talakayan tungkol sa bagong dress code ng gobyerno. Ano sa tingin mo? Ang epekto ito sa kalidad ng serbisyong pampubliko? Ako si Naga City. At ito ang Usapang Serbisyo. Hanggang sa sunod nating kwentuhan. Bye-bye!